Kakagulo ngayon sa mundo ng politika matapos kumpirmahin ang pag-atras ng ilang kilalang kalyado ni Pangulong Kuting Jr. Mismong mga dating matitibay na taga-suporta ng administrasyon ang nag-anunsyo ng kanilang paggalas na ayon sa kanila ay bunga ng mga sunod-sunod na iskandalo na ngayon ay lumulutang sa publiko. Ayon sa ilang political analysts, hindi na raw kayang ipagtanggol ng ilang kaalyado ang mga kontrobersiyang kinakarap ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga isyong ikinabigla ng marami ang umuring katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan at mga aligasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ilan sa mga umatras ay dati pang may mataas na posisyon sa gabinete at kongreso. Habang lumalala ang sitwasyon, nananatiling tahimik si Pangulong Kuting sa mga nagaganap. Samantala patuloy ang panawagan ng mga mamamayan para sa transparency at pananagutan. Abangan ng mga susunod na araw ang posibleng epekto ng mass withdrawal ng suporta sa katatagan ng administrasyon at sa darating na eleksyon. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Alyansa, no? Dahil alyansa ng mga bangagyan ay gusto wag din yung unit team, okay? Makipag-ugnayan para sa bayan. Kasi nakakasuka na yung salitang unit team, eh. 'Di ba? Nakakasuka na rin yung salitang alyansa ng mga bangag. Okay? So doon ay ikinampanya niya si Amy Marcos, 'di ba? Pero syempre, hindi natin siya susuportahan dahil hindi na tayo magpabudol muli. Kahit na sinabi ni Inday Sara na ibang personalidad, si Amy at si Bangag Jr., ay hindi ako pa rin susuporta dyan dahil hindi na tayo magpapabudol muli. Alright? Mapapabudol ba kayo muli? Sabi ko nga, lahat natin si Vice President kung ano yung kanyang strategiya, pero ang strategiya ng bayan ay no to Marcos, never again. May mga nagsasabi, okay, na, hi Ma'am Pervina, how are you? For Ma'am Braga, ano ba sa tingin ninyo? Basta straight lang, PDP laban. May mga nagsasabi, di ba, na kailangan supportahan si Amy kasi siya yung nagbukas ng hearing patungkol dito sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Di ba, may mga nagsasabi na siya ang nag-expose. May mga nag-send sa kanila ng message, ano? Pilit akong kinukumbinsi na supportahan si Amy Marcos. Well, I'm sorry. Okay? Never again. Bakit? Hindi naman si Amy Marcos ang unang nag-expose ng, ano tawag dito, ng smuggling. Patungkol doon sa sibuyas. Patungkol doon sa bigas at saka asukal. Sino? Sige, sabihin nyo. Kilala nyo ba kung sino ang nag-expose o nagpalabas ng issue, yung nalala nyo yung Bonina Cooperative na binili nila yung sibuyas sa mataas na halaga? Okay? Nalala nyo yun? Sino nag-expose nun sa inyo? Sige nga, kung tama kayo. Maliban kay Attorney Vic. Bago pa si Attorney Vic. Gusto ko lang tignan kung nakakasunod kayo. Okay, tignan natin dito, ha? Aha, ay hindi. Huwag natin tignan. Nakakatakot pagdating sa election, baka dayain. Yes, Rebecca Ugata. Ako nag-expose noon, hindi si Amy Marcos. Excuse me. Patungkol doon sa smuggling ng sibuyas at patungkol sa mga smuggler ni Michael Milo. Ako nag-expose noon, hindi si Amy Marcos. 'Di ba? Lahat ng kat-kat-jotahan ni Marcos, hindi ng kapatid niya, hindi si Amy ang nag-expose. O sige, pagpalagay na natin, na sinakyan niya yung issue na yon, katulad yung charter change. Si Attorney Vic, yes, sumunod na lang, in-expose na ni Attorney Vic lahat nakatiwala, nilagay niya sa libro yan, number 56. That's true. Pero ang ibig ko sabihin, hindi si Amy ang nauna. Kaya yung mga nagko-convince sa akin, stop that crap, that BS. Hindi nyo ako
lilin lang sa mga ganyan. Kasi kung totoo na si Amy ay para sa Pilipino at para sa panagutin niya yung kapatid niya, sabi ko nga, sabihin na muna niya na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus. Sinabi na nga ni Inday Sara doon kagabi, di ba? O sabi ni Inday Sara, ma'am, alis ka muna. Parang, papanggan natin. Bangag-bangag. Pakinggan natin sinabi ni Inday. Alright, bago yung ito. Mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung feel ng aking opisina. Tinanggal ni Inday. Teka, nakapanood nyo yun, di ba? Teka lang, sadali, mga hitad, mga palangga. Oops. Alright, nagsalita siya at, tinanggal niya yung kaya gagawin itong mga bangag na ito na alarma na naman. Okay, tignan natin ito. Pakita natin kung makikita ninyo. Kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung feel ng ayan, labo lang kasi ayan. aking opisina. Ayaw mo palitan natin ng seal ng Office of the President. Nangako siya yung dati. Pwede makita ko na pumayat na ako. Pumayat na sila. Martin Romualdez, pumayat si Inday Sara. Mapakasar din talaga. Mapaka-Alaska din talaga to. Maldita rin talaga to si Inday. Tao, si Amy Marcos. Hindi ibang tao naman talaga, pero parehong dugo. Pwede naman, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Boto niyo ba? Okay naman, pwede ka na lumipat sa PC. Okay. Okay. Group na nito. Sige, pagtapusin natin. Lagi na nagdagdagan. Sorry, ma'am. Lagi na lang bangag. Sorry, ma'am, sabi niya. Nambubudol. I'm sorry. Mambubudol. Sorry, ma'am. Narinig niya? Mga traidor. Okay. Meron pa si Inday, bago ko tuloy-tuloy, may papapasend pa natin. Paparinig natin sa inyo. Ginaya ni Vice President Sara yung the way na magsalita itong si Castro. Si Taratara. Alam ko na po kung anong nangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. My God. Di ba? Alam ko na po. Alam ko na po kung ano mangyayari. Kaya asar na asar itong mga bangag na ito dahil nga talagang ginigame lang sila ni Inday Sara or sa Ilonggo, ginalango-lango lang. Dinadaan lang sila sa mga pa-joke-joke, palibasa mana sa tatay niya. Di ba? Sobra daw ang tawa ni Ma'am Divina and yes, Rebecca Ugata. Okay. So ngayon, alaskador din talaga yan. Malaking Pangulong Duterte. Okay, bakit hindi dapat suportahan si Amy Marcos? Sabi nga ni Janice P. Paniero, no to Amy, hindi siya nag-expose, excuse me. Kung talaga gusto niyang expose ang kadyutaan ng kapatid niya, expose siya na ngayon. Alright? So, nakikita ko nga sa kanya, talagang, mukhang kasi wala, hindi pupulutin siya sa kangkungan, kaya talagang nakakipag-anuhan kay Inday. Pero sabi ko nga, may strategy si Inday, pero syempre, tayong mga hindi na magpabudol muli, hindi natin susuportahan. Okay? Ano to? Teka, may nag-message. Ano to? Dali lang. Hi, Jam and Chef Mark. Okay. So, ngayon, ano sabi niyo? Gagawa pa sila ng script. No to Amy, sabi ni Telma. Bakit? Bakit? Okay? Paano mo pagtitiwalaan si Amy Marcos? Diba? Doble ka rin sa Amy. Totoo naman. Hindi kung gusto niyang i-expose, sige, fine. Sinakyan niya yung expose ko sa smuggling. Nakasama si Michael Ma. Pinanagot ba niya si Michael Ma? Pinanagot ba niya yung mga smugglers? Nang sabi niya, katulad ng kapatid niya, bilang na ang araw ninyo, may nakulong ba na smugglers?
Yun yung tanong ko. May nakulong ba? Si Michael Ma, na-appoint pa. Special envoy to China. Sila kanila. O after few days, tsaka lang nila, nakalaya na nga siguro, di ba, na kinontempt dyan. O bakit ayaw sabihin ni Amy Marcos yung totoo tungkol sa kanyang sister? Ba't hindi niya mabanggit-banggit ang pangalan ni Lisa Tanas? Isang akin, binanggit niya sa messaging namin. Na si Lisa Tanas ay bumibili ng pulburon ng pangsinghot ng asin ni Bangag. O, yung sa charter change. Yes, it's true na in-expose niya si Zaldico at si Tambaluslos. Napakulong ba niya? Kinasuhan ba? Meron ba siyang ginawang hakbang? Wala. Puro show lang. Kahit itong hearing sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. May pinakontempt ba siya na iba na si Torre, yung si Bonjing, lahat ng mga buwakan ng inang yon? Puro lang, ay naglulukuhan tayo dito. Hindi natin kailangan ng senador na naglalaro na, ay naku, ano ba yan, mga kadyutaan? Hindi pwedeng ganun, mga kababayan. Tapos ngayon magpapaloko na naman kayo. O basta ako Duterte 10, if you want to vote, who's that? Si Gringona, sabi nyo, you vote for him. Yung basta 10, ako, bahala kayo kung sino yung 12. Basta, 12 yung dalawa. Basta wag lang yung Marcos. Never again. Yan ang tandaan ninyo. Hindi, nako. Bakit? No to I me. Tapon nyo na yan, tapos na yan eh. Tapusin nyo na yan. Ilang, ano bang nagawa niya sa Senado? So, ganun na lang ba tayo? Dahil isa, pwede kasi magdrama yan eh. Ito magdrama tayo. Kunyari, buboljakin ko kayo para magpakitang gilas ako sa taong bayan. Na yung kapatid ko, binoboljak ko at yung pinsan ko. Then after that, pagpipiestahan, pag-uusapan ng mga ng mga media, pag-uusapan sa social media, then anong next? Tapos, isang expose na naman, tapos walang aksyon, walang ginawa. Alam mo, magnanakaw ang kapatid mo, magnanakaw kayo. Di ba? Yun lang yung sa akin. Never again. That's BS na si Amy ay nag-open ng kaputang, kadyutang, nag-expose ng hearing. Excuse me, ako nagtaya ng buhay ko dito, no? Ako ang nag-expose lahat. Smuggling, pulburon, kawatan, PCSO, lahat, kadyutahan. Sila may political power. Ako wala akong political power. Anong kapalit? Anong ginawa nila? Paninindak. Pagpapabricate ng crime diyan sa Pilipinas. Anong kapalit kay Amy Marcos? Para iboto nyo dahil eleksyon na? Julul. Huwag kayong sisindak. Anong ginawa? Sige nga. Kung mapapakulong niya si Michael Ma at magsalita siya about kay Michael Ma, na yan, nandyan. Okay? Special envoy to China, pero sangkot sa smuggling. Pinangalanan sa Kongreso, Senado, wala silang hearing-hearing. Pinatawag ba ni Amy nga yan? Puro kadyatahan yan, madali lang po magdrama. Na magkakaaway ngayon, bukas mangalawa, magkakampi na uli. Kasi that's how politics work. Diba? Yan ang kakaletsya na yan. Kaya ito si Vice President Sara, sabi ko nga, may sarili siyang strategiya, pero kayo, at the end of the day, may sarili kayong paninindigan. Never again, katulad na lamang nitong 20 pesos kilo na bigas. Campaign promise na naman ito. Na ang 20 pesos na kilo ng bigas, parang sabi nga ni Inday Sara, ito ay parang pang baboy lamang o pang lamaw. Di ba? Parang sa panglamaw, gani na sa Ilonggo? Daw laon na sa Ilonggo, di ba? Ang sabi na ganap na may pabuhat-buhat pa ng bigas si Bangag. Di ba? Akala, walang, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, was it Atty. Glenn Chong o isang commenter, di ba? Atty. Glenn Chong, na buhat-buhat kilo ang isang sako na bigas. Actually, hindi naman niya buhat. In-edit lang yung picture. Di ba? Si Atty. Glenn, pag nagbuhat ka ng mabigat, makikita sa mukha mo na nabibigatan ka. Si Bangag, inilagay lang, in-edit yung bigas, nilagay doon. Magpapaniwala ba kayo? By the way, follow nyo muna yung Facebook, yung YouTube ni Atty. Glenn Chong kasi wala na siyang Facebook. Ayan. Nakita nyo yan? Ang pag ginanap nyo ay Heaven's Warrior.
Glenn Chong Heavens Warrior ang hanapin ninyo kasi nga pag Glenn Chong lang, hindi nyo makikita yan. So ngayon, balik tayo dito sa 20 pesos kilo na bigas na campaign budol nitong bangag na ito, mga kababayan. Lumalabas sa TikTok, sa mga shorts, diyan ang bigas sa 20 pesos per kilo ay isang madilim maitim. Ibig sabihin parang balas, parang grabang itsura. Ito ay nagpapaliwanag, mga palangga, para manalo ang mga alyansa ng mga bangag dahil, na yan, naganap na sa wakas ang 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Pero kung titignan mo, mga kababayan, pag binasa mo yung headline ng ng balita patungkol dyan, at ang sinabi ng kanyang Department of Agriculture Secretary, DA. Di ba? Ito ay what? Pilot launch. Ibig sabihin, trial and error pa lang muna. Di ba? Titignan muna nila yung 20 pesos na bigas. Di ba? At hindi ito, sabi ko nga kahapon, hindi siya national approach or nationwide. At sinimulan nila sa Visayas dahil maaring, ito ay mahina sila doon sa Visayas at bibilhin nila ang boto ng mga bisnisaya. Uy, mga palangga ko diha sa Cebu, sa Bisaya, bisan asa diha sa Bisaya. Biskan di Indira, hindi ka mo magpainto. Hindi kayo muling magpabudol para daw sa mahirap na Pilipino. Hindi ganyan ang approach, mga kababayan. Teka, tanggalin mo si Atty. Glenn Chong dito pala. Ayan yung kanyang Facebook. Ayan, para makita niyo buo ang aking alindog. Ayan, buo ang alindog ni Madam. Alright? Ngayon, mga kababayan, magpapaniwala pa ba kayo dito sa mambubudol? Di ba, 2022, ginamit na yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Ngayon, ito sinasabi na pilot launch na. Trial lang muna para sa indigent Filipinos o sa mga mahihirap lang ito. Gaano katagal ito nila gagawin? Di ba? Hindi po ganito, mga kababayan, ang pagbigay ng solusyon sa mga Pilipino at hindi lang pwedeng mahirap lang. Pwede mo bang piliin na ang serbisyo ng gobyerno ay dapat pang mahirap lang? Dapat sa lahat ng sektor, lahat ng antas ng Pilipino, lahat. Okay, so middle class, mahirap, mayaman, di ba? O yung mayayaman, sige, wag na natin isama yan. Hanggang kailan ito? Napatupad na ba ito? Kasi ang sabi dun sa balita nila, 10 pesos per family per week. O may limit pa. Hindi ganyan. Ibig sabihin ito ay artificial na solusyon o short-term solution. Ito ay budol-budol solution. Na kunyari, makakatulong mo. Tapos ang headline nila, si Bangag bukas buhat ng bigas. Ayan, natupad na, ganyan-ganyan. At hindi lang yun, merong limitation ang pagbili ng bigas. I think 40 kilos per month. 40 kilos per month per family. Gaano ba kayo kadami kumain ng bigas? Di ba? Ngayon, hindi puro na lang sa mahirap, puro ka lang sa mahirap. Bakit kayo ang target market nito? Or, kayo yung laging sinasabi mga nasa dulo ng laylayan, marginalized Filipino chuchu. Kasi kayo yung gagamitin. Di ba? Kasi yung mga matatalino, like yung middle class, not only yung mga mahirap, marami matatalino sa mahirap. Siguro sabihin na natin yung mga hindi masyadong educated pagdating sa pagboboto, no? At ito ay kumakalam ang kanilang sikmura. Bakit kayo po yung tinatarget na bigyan ng ganitong pangburak na bigas? Kasi kayo yung na pwedeng mauto nila. Pero dahil sa vlog natin ito, huwag kayong magpapauto. Di ba? Kasi ang tema niyan, maganda yan kasi makakatulong si Bangag sa mahirap, 10 pesos, 10 kilogram per week, 40 kilogram per month, sa 20 pesos, pero hindi naman malamon, di ba? At sinabi mismo ng DA, mga kababayan, na mga bangag, na inamin nila na ito mayroon silang logistical, logistics challenge, na kailangan daw ayusin muna bago ito maging nationwide kasi pinag-aaralan, di ba? Ganyan ang sabi ni Clarissa Taratara. Pinag-aaralan na po namin yan. Ang bangag na administrasyon. Papunta na po tayo dyan. Sa maitim. Na parang kikukula na po, di ba? Mga ganong kadyatahan. Kaya ginaya siya ni Inday. Kasi talaga mga Alaska nito, di ba? Pag hindi niya alam ang sagot, nakausapin po natin yung mga chupa-chuchu na mga sekretary. Pag-aaralan po natin yan. Buha ka nang puro na lang pag-aaral bago ilabas ang ganyang klaseng
solusyon, which is hindi solusyon, ay napag-aralan. Hindi yung pag-aaralan pa lang. Meron logistic challenge, chuchu-chuchu, kailangan daw ayusin muna bago ito isa katuparan sa buong planeta, ng buong kalawakan ng Pilipinas. At, baka ito ay, matagalan pa and everything. So, asaan yung urgent? Asaan yung right there and then na solution? Yung agarang solusyon. Wala. Diba? Kasi ito ay panakipbutas, short term, ito ay panandalian lamang na pagbaba ng presyo ng bilihin dahil magkakaroon ng paggamit ng taxpayers' money. Dahil ang palay pa lang ngayon, di ba? Kung tama ba ang pagkano ko, 21 pesos. Di ba? 21 pesos ang palay. Magkano ba palay? Tapos magbibenta ka ng 20 pesos per kilo na bigas. Anong kadyatahan yan? Ibig sabihin, gagamitin ang pera ng bayan, mga palangga, para palabasin sa inyong mga maralita, mga marginalized Filipinos, mga chuchong ganyan, para ipalabas nila kunyari maganda, para sa mahirap, para sa mga Bisaya ba, na ang ginagawa ni Bangag. Kasi mapututupad na ang 20 pesos per kilo na bigas. Pero sabi ko, hindi ito panghabang buhay. Ito'y short term lamang, pang-eleksyon lamang. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. So ngayon, magpapabudol ba kayo? Wala, hindi ka nila alam. May pag-aaralan pa daw eh. Sample-sample muna. Burak-burak na bigas muna. Di ba sabi nga mismo ni Vice President Sara, panglamaw lang, Tapos nagagalit nagagalit ang mga Bangag dahil parang crab mentality daw. But we'll talk about crab mentality later. Ano ang sabi nila? Maganda na nga ginagawa ng Pangulo, Ang tamang approach sa pagbigay ng kaalwanan kaalwanan sa kabuhayan ng mamamayang Pilipino, mga palangga, dapat suportahan ni Bangag yung mga magsasaka. Diba? Wala nang gustong magsaka eh. Yung mga lupa ng mga magsasaka, yung iba nakatiwangwang dahil hindi tinutulungan ng gobyernong Bangag, bigyan ng libreng abono, patubig, storage, pinag-usapan na natin yan. Nung in-expose ko yung mga smuggling, rice smuggling, onion smuggling at kung ano-ano pa, di ba? Bigyan ng magandang technology, irrigation, chuchu, di ba? Kung ano mga makina na pwedeng ibigay sa magsasaka. Hindi mo pwedeng pababain mo lang dahil trip mo at dahil, election, Di ba? Narinig mo dati kay Bangag Jr. Nung in-interview ko siya, ayusin natin ang farm to market road, to market infrastructure, chuchu. Di ba? Para hindi masira yung mga produkto natin, suportahan natin ang ating mga magsasaka, tulungan natin sila. O asaan yung mga farm to market infrastructure na sinasabi niya nung in-interview ko siya? Nasaan? Magsulat kayo dyan. Asaan yung sinasabi ni Bangag na farm to market infrastructure? Nasaan napunta ang pera? Sa kakarelease lang na balita, yung kanilang Oplanoros, 8 billion pesos. According to that report, di ba? Ang kanilang ipupondo para atakihin tayong mga anti-Bangag supporters. See? Tapos ang mga magsasaka, wala. Bigla mo lang pababayin ang presyo ng bigas. Dahil ito ay campaign na promise nila at natupad na raw. Imagine mo, i-headline lang, natupad na pangako ni President Bangag na magkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas. Panandalian lang yan. Ginawa din nila yan sa Cebu eh. Remember that, may isa tayong expose na ginawa nila sa government ng Cebu, ang bigas is 20 pesos. Binili nila ng, was it 20, kung tama yung pagkakaano ko, basta ganito yung konteksto. Ang bigas, binili nila ng, let's say for example, let's say 40 pesos. Example lang, kasi hindi ko maalala yung exact figure. Let's say 40 pesos per kilo na bigas, binili ng government ng Cebu. Remember that, hanapin nyo. I-check text nyo yan kung magkano bili nila. Then binenta nila ng 25 pesos per kilo. Ano yung difference nun? Ito example lang yung 15 pesos 25, 15. Tama. Yung difference na 15 pesos ay binayaran ng gobyerno ng Cebu. Ibig sabihin, pera pa rin ng taong bayan. Nag-last ba
nagkagulo nun nagpila yung mga tao doon, sa Bisaya din yun. Sa Visayas, nagpila yung mga tao, wala na raw silang mabiling bigas kasi naubos na. So, noon, 25. Nag-last ba yun? Sige nga, nag-last ba? Di ba hindi? 25 pesos, yes. No, binenta nila ng 25 pesos. Para kunyari, bumaba na, parang close to 20 pesos na campaign promise ni Bangag. 34 daw, sabi ni Brian Lynn. But I'm just giving you the context ng mga kadyutahan nila. So, bibilhin, gagamitin ang government funds, taxpayers' money, para palabasin na kunyari may 20 pesos or 25 pesos na kilo ng bigas. Tapos ngayon, maglalas, isang araw lang, 2 araw lang, o isang linggo. Kaya nga sabi nga yan ay budol approach, mga kababayan. Budol approach yan. Dahil wala naman 20 pesos kilo na bigas talaga sa realidad. Kasi nga, mataas ang mga abono, irrigation, kuryente, everything. Kasi ayaw asikasuhin ng Bangag na yan na bigyan ng opportunity at ng suporta itong ating mga magsasaka. Wala na gustong magsaka. May nakita ba kayo, mga kamag-anak nyo, ayaw nang magsaka? Gusto na lang OFW dahil, let's say, pagdating ng gulay, magtanim sila ng gulay, babaratin, or mura dahil pinapaboran ang mga smuggling na mga gulay, bigas, mga smuggled rather, gulay, bigas, isda, sibuyas, galing sa ibang bansa. Kasi, kaya ang mga local produce ay hindi kumikita, okay? Kasi nga, ang pumapasok ay ang mga imported. Kasi sa imported, ang kumikita ang mga kaalyansa ng mga Bangag. Yan ang in-expose ko na hindi si Amy Marcos ang unang nag-expose. It's Maharlika. It's not you, darling. Kaya itigil na yan, kadyutahan na yan. Never again. Dati, pinag-usapan na din natin yung mga storage na yan. Ano sabi ni Bangag dyan? Ilang beses siya in-interview. Nasusuportan yung mga magsasaka. Binigyan ba kayo ng mga cold storage, dry storage? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!